Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kahalagahan ng paghahatid ng mensahe. Brian, Anna, at James, handa na ba kayo? Handa na po ba? Ngayon, gagawa tayo ng pagsasanay. Brian, sabihin mo kay James na ilagay ang libro sa mesa, ngunit sa senyas na paraan lang. Ilagay ito sa Ayan, halimbawa ng pagkabigo sa paghahatid ng mensahe. Kulang sa linaw, kaya mali ang interpretasyon. Ma'am, pwede ko ba subukan? Sige, Anna. Very good. Tagumpay ang komunikasyon. Malinaw ang kilos, kaya malinaw na naiintindihan nito at komprehensyon. doon pala, may pala ang kilos. Tama, kilos din. Kaya pala, hindi mo kong pilihan. Oo, dapat kasi malinaw. Kaya tingin ang dapat. Tandaan, ang komunikasyon ay malinaw, may pag-unawa. Sa susunod, tatalakayin natin ang kahalagahan ng komunikasyon mula pagkabata. Uy, ni bangun, bata. Ang dating batang nananapas sa salita ay kasang kabataan. Ano ng damdaming gusto ipahayag? Okay. Ma. Marco, mukhang madami kang iisip mo. May problema ka ba? Kung may gusto ka sabihin, nandito lang ako. Umuwi si Marco at kausap niya ang kanyang ama. Paano liliit ang grado mo? Halos lahat bagsak. Ano to? Araw-araw ka lang pumunta sa pala tapos liliit ang marka bibigay mo sa akin, ha? Why? Uy, Georgie, wala nga lang tayo. Nahihirapan na ako. Di mo ba alam yan? Anak mo ako. Tatay ba kita? Ayusin niya ang grado mo. Kung hindi, lintik sa akin umaya. Oo nga eh. Sa bahay, hindi ako naririnig. Sa school naman, wala nakakita sa akin. Pagsabi natin sa ma'am, ako nasasama sa iyo. Hindi mo kailangan isin lahat ng mag-isa. Tara. Yes po. Magandang hapon po. Kayo po ba ang magulang ni Luz ko? Opo, bakit po? Maaari po ba kayo pumunta dito sa paaralan? Ngayon ako. Sige po. Sige, maraming salamat po. What are you? Ano sa gawin? Kupal.
May ka. Ano mag-hear? Ay, importante kung hindi pwede dapat may activity na dapat. Pasensya, anak. Makikinig na kami sa inyo kasi hindi Salamat po. Gusto ko lang din naman marinig na ako. No! Hello! Objection, Your Honor. Bawat tara.